Ang hidwaan po sa pagitan ng US at China ay hindi lang tungkol sa tariff. Mas malalim po ang problema. Mabagal na settlement systems, iba't ibang currencies at komplikadong cross-border payments ang nagpapabagal sa trade. Ayon po kay Ginong Versan Algera ng Black Swan Capitalist, pwede si XRP ang solusyon para mabawasan po ang friction na ito at mapabilis ang global trade. Kaya kung ma-implement ito, pwede pong tumaas ang demand kay XRP bilang neutral settlement asset sa institutional at saka cross-border flows. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ginagawa ni XRP bilang neutral bridge. Kaya yan po yung aktual na tweet rito na Ginoong Algera. Ayan, sabi rito ay Algera's core point. XRP offers a neutral digital bridge asset that can settle value between dollars and yuan instantly and cheaply. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Si XRP po ay parang tulay na nag-uugnay po sa dollar at saka yuan. Sa halip na dumaan po sa maraming bangko at conversion, pwede po itong mag-settle ng instant at mura lamang. Ayon po sa analysis, pwede nitong paikliin ang settlement time mula araw hanggang ilang segundo at bawasan po ang gastos ng hanggang 90%. Sa market impact, ang ganito pong capability ay pwedeng magpalakas ng adoption sa financial institutions, lalo na po dito sa Asia at mga BRICS countries. Ayan. Ngayon ay ang sunod po nating katanungan ay may ebidensya ba sa totoong paggamit nito? Yan, sabi rito ay beyond theory, real-world adoption is already emerging. Chinese supply chain fintech Logis has partnered with the XRP Ledger or XRPL to shift its global digital trade finance platform onto blockchain rails. Ayan, hindi lamang daw po teorya, kundi may aktual na adoption na. Nakipag-partner na po ang Logis sa XRP Ledger para ilipat po ang kanilang global trade finance platform sa blockchain. Kasabay po nito ay tinukoy po ng ilang BRICS nations ang XRPL bilang potensyal na tool para sa automated settlement at escrow solutions. Ang market impact po dito ay ang institutional adoption ay nagdaragdag ng credibility kay XRP kaya mas tataas po ang long-term interest ng mga investors. Ano naman ang mga hamon para kay XRP? Ayan, sabi rito, however, promising, Algera's vision is not without significant hurdles. XRP and the XRPL must navigate complex regulatory regimes in both the US and China. Ayan, paliwanag po natin yan. Kahit promising daw po ang ideya, may malalaki pong hamon. Kailangan po ng XRP at XRPL na sumunod sa mahigpit na regulasyon po ng bansang US at China. Bukod dito, hindi kayang ayusin ni XRP ang tariff, strategic competition or IP disputes. Technological solution lang ito sa settlement at hindi po sa buong political conflict. Ayan, bilang panghuli. Ang aking opinion naman tungkol dito ay kung titignan po natin, sa XRP ay may potensyal na baguhin po ang paraan ng global trade settlement sa pagitan po ng US at ang China. Hindi po nito agad matatapos ang trade war, pero pwede po nitong gawing mas mabilis, neutral at mura ang cross-border payments. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang narrative na ito ay nagpapakita po ng matibay na long-term relevance na XRP sa global financial infrastructure. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.